Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa mga kagiliw na tagapakinig. Ako ulit ito, si Saib ng Cotabato. Salamat, Sir Seth, sa pagkakataong pagbabahagi ng pangalawang kwentong pinamagatan mong Lahing Babaw Lipad na in-upload mo sa isang channel mo sa may Sir Seth. Ito namang ibabahagi ko ay kwentong ipinagpasa-pasa na sa aming angkan hanggang sa akin. Nangyari ito noong 1920s. Medyo makaluma na ang kwentong ito at pinaglipasan na ng panahon. Pero tiyak akong dadalhin ko kayo sa maraming subok na naranasan ng kanunonunuan ko na si Lolo Mauro. Ipagpalagay na lamang natin na siya mismo ang nagsasalaysay nito. Bali ito na. Ako si Mauro, 13 taong gulang noong nakatira kami sa Pigkawayan, Cotabato. May ransahuhan ng pamilya namin dahil na rin sa sikap ng tatay ko noon. Pero sa inggit ng kaibigan nito ay nilaso ng tatay. Yung nanay ko naman ay hindi matanggap ang pagkamatay nito kaya laging umiiyak. Nagkukonsumisyon. Dahil sa kapabayaan, unti-unti ding nawala yung kahayupan at pangkabuhayan namin. Sa sobrang pagdadalamhati ay hindi ito kumakain. Hanggang sa sumakabilang buhay na rin ito. Hindi man lamang inisip ng ina ko na maiiwan kaming tatlo ng mga kapatid ko. Alam mo, Sir Seth, yung kapatid ng papa ko ay kinuha ang natitirang pag-aari namin at sinabihan kaming bata pa at hindi raw kami marunong mag-manage ng mga alagang hayop na magulang. Isang hayop lamang ang itinira sa amin nun at yun ay ang kalabaw at yung 2 ektarya ng lupa. Dahil bata pa ako noon at wala akong nagawa. Dahil baka pagbubugbugin pa ako at paghihiwalayin kami ng mga kapatid ko. Nang nasa 14 na taon na ako, nasanayan ko na rin ang mabibigat na trabaho. Konting paglalarawan lamang sa akin noon. Moreno, mataas na medyo malaki ang konti yung katawan. Siguro nabigla sa mabibigat na gawain. Nagsusumikap ako, alang-alang sa maliliit ko pang mga kapatid. Pait at tinagpis ang naramdaman ko nang iniwan kami ng aking nanay. Kung makita mo ang ibang bata na masayang sumasalubong sa kanilang ina na may bitbit na pagkain pagka-uwi. Itinago ko yung sakit na yon at inggit dahil ayaw kong makita ng kapatid ko na napaghihinaan ako ng loob. Ang sumunod sa akin ay si Ray, 11 taong gulang, at yung bunso na si Robert na 4 na taong gulang. Medyo malayo ang agwat namin noon. Nagtatrabaho ako. Kung ano-ano na lamang ang trabaho ko noon, may ipakain lamang sa mga kapatid. Minsan ay nagtatabas ako ng palay. Minsan ay kargador. Isinasama ko yung kapatid ko dahil hindi ako sigurado kung mababantayan ba ng pangalawa kong kapatid ang bunso namin. Yung pangalawa kong kapatid, pinahiga niya sa sako ang bunso namin. At hindi namin napansin na may kung anong nakapasok pala sa tenga nito. Isang araw ay umiiyak na lamang yon. Masakit umano ang tenga niya. Dinala ko ito sa manggagamot at doon nalaman namin na pinagpugaran na pala ito ng alupihan. Sabi pa ng manggagamot, kawawa umano itong kapatid ko. Matagal na umanong naroroon ang alupihan na yon. Hanggang sa dumami na lamang sa loob ng tenga niya. Ang sabi nito ay kumuha umano ng isang preskong karne ng baboy na bagong katay at nang maagapan ang kanyang mararamdamang sakit.
Kahit sa murang edad ay determinado akong nangaso ng baboy ramo. Kumuha ako ng karne nito ayon sa utos ng matandang si Mang Kadyo. Ang ginawa ng matandang manggagamot, dinasalan niya ito at inilagay sa tenga ng kapatid ko. At ilang minuto lamang ang lumipas nun. Naglabasan yung mga alupihan, pati na ang pugad nito sa tenga. Mga maliliit na alupihan yon. Dahil sa nangyari, hindi ko na sila sinama sa pagtatrabaho. Takot ako na maulit yon. Medyo na-deform yung mukha ng bunso namin dahil meron umanong ugat na nagalaw sa tenga na pakonekta sa mukha nun. Kaya naapektuhan ito at hindi na balanse. Pangiwi na itong tingnan yung bibig niya. Malayo-layo pa ang mga kabayan ng mga panahon na ito. Sa hindi kalayuan, may isang dalagang laon o matandang dalaga ang nagmagandang loob sa amin na tawagin na lamang nating Aling Lourdes. Sa una, masaya kami dahil parang tumayo siyang ina kong mag-alaga sa amin. Sa isip-isip ko pa noon, salamat na hindi na kami maiinggit sa iba na may ina dahil siya yung pumuno sa pagkukulang at nangungulilang damdamin namin noon. Pero nang nagtagal, gawa ng lagi kong iniiwan ng kapatid kong bunsong si Robert, ay may napapansin akong parang may kakaiba sa matandang yon. Etong bunso namin ay umiiyak at hindi gustong magpaiwan. Nagsisimula din itong maging masakitin at laging tamlay at namamayat. Yung pangalawang kapatid ko naman ay sumasama naman ito sa kapitbahay namin. Nangunguha ito ng sugpo sa sapa. Pangulam namin o minsan ay tumutulong din naman ito sa akin. Si Robert ay inaalagaan naman ito ni Aling Lourdes. At sabi nito, huwag umano akong mag-alala. Manunumbalik umano yung kalusugan ng bunso dahil gagawin daw niya ang lahat nun. Doon na lumipat si Aling Lourdes sa amin. Pero paminsan-minsan ay umaalis yon. Isang araw, habang nagtatapas ako ng palay, ay may isang kasamaan akong nadulas ang dila. At ang sinabi nito na ang pagkamatay ng tatay ko, mismong kapatid nito ang may pakana. Nagdilim ang paningin ko ng mga panahon na yon. At nasabing bahala na. Basta makaganti ako at mapatay ko yung tiyo ko na siyang dahilan ng paghihirap namin magkapatid nun. Basta ang importante, makaganti ako. Napauwi kami ni rin ng di oras. Pag-uwi namin, akala ko ay natutulog ang dalawa. Sarado yung harapan kaya dumaan ako sa likuran ng bahay. Kinuha ko yung punyal at sinilip ko muna sa kwarto ang bunso bago magtungo sa tiyuhin ko. Pero sa hindi inaasahan, iba ang nadatnan ko. Nakita ko si Aling Lourdes na kahit tanghaling tapat ay dinidilaan ng mahaba ng dila yung bunso namin. Habang ang kapatid ko ay namumutla nun. Tulog na tulog. Hindi ako nito pinansin gawa ng takam na takam ito na para bang dumidila sa paborito niyang pagkain. Sa sobrang pagkabigla ko, Sir Seth, naitarak ko ang punyal sa likuran ni Aling Lourdes. Tumagos ito sa puso niya. Sabi ko pa, "Lintik na! Aswang ka pala! Kaya pala namamayat yung kapatid ko dahil tanghaling tapat tinitirada mo. Inuunti-unti mo yung bunso namin. Pakita lang pala yung pagmamagandang loob mo." Napatay ko si Lourdes. Ako din ang naglibing nun. Naabutan ko pa ang kapatid ko na humihinga pero pagkalipas lamang ng ilang oras, namatay ito. Unti-unti na palang kinakain ang atay nito.
Kaya pala lagi itong umiiyak at ayaw magpaiwan at hindi na rin ito makapagsalita dahil sa kahinaan. Napahagulgul ako ng iyak dahil sa kapabayaan ko. Isa na naman sa miyembro ng pamilya ko ang iniwan kami. Nawala ang paggiganti sa isip ko noon. Hinalukay ko ang kagamitan ng aking ina. Doon ay nakita ko ang sulat at address ng Tia Mira. Kaya nagdesisyon akong lisanin ang lugar namin kasama ang kapatid ko na si Ray. Pumunta kami sa kapatid ni Mama. Ipinagbenta ko yung isang hayop at lupa noon. Tumungo kami sa La Crosteliana, sa may Negros Occidental. Doon kami nakisilong sa bahay ng Tia Mira. Mabait itong si Tia. Kinupup kami ni Raynon. Umiyak pa nga ito at nagsabing bakit hindi kami kagad nagtungo sa kanya. Siyempre noong mga panahon na yon, mahirap yung komunikasyon eh. Ilang buwan pa bago matanggap yung mensahe na ipapadala. Doon ay pinuno kami ng pagmamahal ng Tia Mira. At para kaming tinuring na tunay na anak. Yung asawa nito na si Tio Dodoy ay itinuring na rin namin na ama para makabawi na rin ako sa kabutihan ng mag-asawa. Lalo akong nagsipag. Nung nasa 18 taong gulang, ako ang nagbebenta na ng mga produkto nila. Kung minsan ay nagbebenta din sila ng mga baka, kalabaw at kambing sa nayon. Malayo-layo ang lugar namin at aabutin ka pa ng isang gabi bago makarating sa sentro ng pamilihan sa bayan. Yung daan ay may matataas na talayban. Minsan naman ay may bukirin at mapuno doon. Minsan din ay may mga kabahayan. Minsan ay mababato ang bahagi at may burol dito. Isang gabi, habang patungo kami sa bayan, sabi ni Tio Dodoy sa dalawang kasama namin ay, "Huminto muna tayo nang makapagpahinga dito. Dito muna tayo magpalipas ng gabi." Dala namin noon ang 2 baka, 5 kambing na ibebenta kinabukasan. Medyo mahawan ang lugar na yon. May isang malaking puno na mayabong at 6 na hakbang mula sa puno na yon ay may malaking patay na punong kahoy na nakatumba na. Ginapangan na ito ng maliit na damo. Nagluto kami ng hapunan at pagkatapos ay kanya-kanya kaming humanap ng pwesto para higaan. Yung 2 naming kasama ay doon humigas sa mayayabong na puno. Ako naman at ang Tio Dodoy ay malapit sa may nakatumbang kahoy. Noon, Sir Seth, ugali na namin na may bitbit na hinahasang punyal sa may gilid. Sa kasarapan ng tulog ko, nagising na lamang ako ng malansa, malamig at masikip na lugar. Napakadilim na kahit isang bituin ay hindi mapapansin. Akala ko ay nahulog ako sa putikan pero napaka-imposible nun. Yung paligid pa nito ay parang laman na parang nasa loob ako ng isang laman na hindi ko mawari kung ano. Basta malansa. Kung matatagalan pa ako dito, tiyak ay mamamatay ako. Sambit ko sa sarili ko nun. Pinilit kong sumigaw pero ayaw lumabas ng boses sa bibig ko. Napakabasa talaga ng paligid. Nag-umpisa na rin akong mahirapan na lumanghap ng hangin nun. Hanggang sa naalala kong kunin yung punyal na nasa tagiliran ko nun. Hiniwa ko yung parang laman na abot ng punyal. Tuwing mahihiwa ko ito, ay siya namang parang nangingisay yon. Pero hindi ko alam kung ano dahil nasa loob nga ako nito. Kaya naman binilisan ko pang butasan yon. Naramdaman ko na yung nilalang ay mabilis na mabilis ang paggapang. Paulit-ulit kong nararamdaman yung pagdaan namin sa makahoy na daanan at minsan sa may batuhan. Hindi ako tumigil sa paghiwa ng laman
Mabilis ito. Hindi na ako nagsayang ng oras. Dahil alam kong kung babagal ako, magiging katapusan ko na yon. Hanggang sa maramdaman ko na lamang bigla na para bang mabuhangin na yung dinadaanan namin. At yung butas na hinihiwa ko ay unti-unting lumaki. Patuloy lang ako kahit bugbog na rin ang katawan ko. Hanggang nakalabas ako nun. Siguro ang iba dyan may idea na kung anong lumamon sa akin. Isang malaking ahas na kung tawagin ay baksan o sawa. Ang kalahating katawan nito ay nasa tubigan na ng dagat at ang kalahati ay nasa baybayin pa. Yung akala kong patay na malaking kahoy malapit sa aking hinihigaan. Katawan pala ng ahas yon. Ng isang natutulog na malaking ahas. Dahil sa katagalan ay tinubuan ng lumot at ginapangan ito ng damo. Naisip ko na kaya nagising ito. Dahil siguro sa apoy nun. Basta ang laki nun. Yung kaya ka nitong higupin. Diretsyong lunok. Hindi na kailangan pang lingkisan ng biktima. Ayon kay Tito Dodoy noong natagpuan niya na ako, kung hindi ako nakaligtas, ay sisisid ito sa kailaliman ng dagat. Doon umano matutulog yung sawa na yon at matutunaw ako sa bituka niya. At bago pa daw ito pumapailalim sa dagat ay titilaok ito. Yan kasi pag malaki na yung mga ahas. Titilaok ito tanda ng kanilang pagiging malakas. Kaya na nilang magsagupaan ng mga malalaking nilalang sa kailaliman ng dagat noon. Gawa ng sinundan nila Tio yung bakas ng ahas na ito. Doon nila nalaman na malayo palang narating ko noon. Matapos mangyari yon, ang tiyo ko na mismo ang nag-anyaya sa mga negosyante na pumunta sa amin para bumili ng mga hayop at produkto. Hindi na ito nangahas na magabihan sa daan at kalaunan ay nagpatayo ito ng bahay sa daan para kung sasapit ang gabi ay meron kaming matutulugan. Lumipas sa maraming taon. Nakapangasawa ko. Nagkataon na nakalipat naman kami sa Mindanao, sa may Agusan del Norte. Dahil yung asawa ko ay may lupain din na naman noon. 1942. Panahon ng pagsakop at hindi makataong pagmaltrato ng mga Hapon sa kababayan nating mga Pilipino. Lalong-lalo na sa mga kababaihan at mga bata. Napakasaklap ng nangyari sa mga kababaihan sa mga panahon na yon. Mapadalaga man o may asawa, ginagahasa at pinapatay. Puwera na lamang kung magustuhan ito ay gagawin namang asawa ng mga yon. Ang iba, parausan. Yung mga bata na sanggol, inihahagis sa ere at sinasalubong naman ito ng bayoneta. Yung pandigmaang patalim ng mga Hapon. Kaya ang iba ay nagsilikas na nun. At dahil sa sulok kami nakatira, ay hirap itong pasukin ng mga Hapon pero minabuti ko na ring lumikas. Inuna ko yung asawa ko at 3 anak. Lahat ng kailangan namin ay dinala ko. Balsa ang ginagamit namin noon. Ito ay isang uri ng lalagyan ng gamit na parang kahon na hila-hila ng kalabaw. Kasama yung mga kapitbahay namin ay pumunta kami sa pinakasulok ng bundok. Itong bundok na ito hindi ko nasasabihin kung ano dahil yung pangalan niya ay ibinase sa kahugis ng dibdib ng isang dalaga. Naglakad pa kami sa pinakaliblib kung saan may isang kuweba na patago. Doon kami titira at magtatago pero kailangan ko ding bumalik dahil may ilang sako ng palay pa akong babalikan sa bahay. Nakatago yun sa ilalim ng butas na ginawa ko na parang underground. At saka may buntis din akong baboy na pinakawalan. Para makakain naman kahit wala kami. Bali yun na nga. Ang mga kasamaan kong mga lalaki ay takot nang bumaba dahil baka masalubong namin ang mga sundalong Hapon.
3 araw din ang lakaran at napakasukal pa ng daanan nun. Malalaking kahoy na parang ni minsan, konti lamang ang nakapasok sa lugar. Hindi ako nagdalawang isip na bumalik. Dala ko ang balsa at yung kalabaw nun. Yung mga dinaanan namin ay hinawi ko at tinabunan ng mga tuyong dahon para hindi mahalata na daanan. Nakauwi ako sa aming tirahan ng matiwasay. Kinuha ko ang 6 na sako ng palay at dinala ko na rin yung buntis namin na baboy. Habang pakbang patungo na sana ako sa daan kung saan yun talaga ang saktong daanan papunta sa kuweba. May namataan akong mga hapon. Ang ginagawa ko kasi noon ay naglalakad ako ng patiuna. At kung pakiramdam ko ay alanganin, tinatago ko muna ang kalabaw at yung dala kong baboy. Hindi naman umiiyak yung baboy dahil binubusog ko ito para hindi makaingay. Minamatyagan ko muna ang paligid bago magpatuloy sa paglalakad. Pero talagang natyempuhan. Doon gumawa ng pansamantalang kampo yung mga hapon. Kaya bumalik ako sa pinagtataguan ng aking dala at lumihis ng direksyon. Yung bagong lugar na dadaanan ko, ang pinakaunang tapak ko, huli ko nang nalaman na maski ang katutubo o rebelde ay hindi nangahas na dumadaan sa kagubatan na yon. Maski huni ng hayop na nag-e-eko dahil sa makapal na dahon at mga kakahuyan. Naglakad ako tapos nagmatyag ulit. Hanggang magdapit hapon. Dito na'y nagsimula ang karanasan na minsan ay hindi ko aakalain na mangyayari. Habang naglalakad ako, may nakita kong usa. Meron itong isang sungay. Imbis magpatuloy ako at hindi ito bigyan ng pansin, ay para bang may nagtulak sa akin na iwan ko muna yung dala at sundan ko yung usa. Dahil iniiling yung ulo at tila ba parang gustong baliin yung nag-iisang sungay nito. Nagmanman pa ako lalo nun. Sinundan ko ito. Medyo malayo na ako sa aking iniwanang gamit pero nabigla ako. Nang walang ano-ano ay nahulog yung sungay at may maliit na tumubo nito na isa pang bagong sungay nun. Mabilis itong tumakbo at maya-maya ay naglaho. Kaya ang ginawa ko ay kinuha ko yung sungay at bumalik sa gamit ko. Nga pala sir, yung sungay ng usa ay may kakayahang gumamot ng anumang lason o makamandak na kagat ng hayop at makakaligtas yung biktima. Totoo ito dahil marami na ang napagaling nito. Nang dapit hapon na, humanap ako ng pagpipwestuhan para matulog matapos makapaghapunan. Bago ako matulog, itinali ko yung kalabaw na medyo abot ako nun. Yung sakto na hindi naman maaapakan. Sa unang gabi ay tahimik at matiwasay yung tulog ko. Kinaumagahan, nag-aagaw pa lamang liwanag at dilim. Kumain muna ako at saka nagpatuloy sa paglalakad. Bali yung madalian sanang pag-abot ko sa kuweba ay natagalan nun. Dangkal lamang ng kamay ang gamit para malaman ang oras at paggabi na naman ito. Bituin ang basihan kung saang direksyon na lugar ang nais puntahan. Habang patuloy ako sa paglalakad, may dadaanan din ako mga ligaw na prutas. Mga bandang 12:00 ng tanghali. Maingay sa gubat at iba't ibang huni ng ibon at kayupan ang maririnig mo. Minsan din pag hindi ko kabisado yung puno, ay iniiwasan ko yon. Nag-iingat lamang dahil may isang uri ng kahoy na tinatawag na kamandag. Lahat ng uri ng may buhay pag nakasilong nito, mamamatay. Kaya lalo akong naglihis ng daan nun. Habang naglalakad ay paunti-unti kong napapansin na
paunti-unti din ang huni ng mga hayop. At pawala ng pawala ito. Doon banda ay parang maiiksi na lamang ang damuhan at medyo mapatag na bahagi na ng gubat, kaya bumalik ako sa maingay na parte ng kagubatan. Kasabihan kasi ng matatanda na kapag tahimik raw at walang huni ng mga hayop ang isang parte ng gubat, dapat magmatsyag dahil may nag-aabang umano na kapahamakan. Iniwan ko ulit yung karga ko. Nagputol din ako ng bahagi ng sungay ng usa na napulot ko noon. Hindi ako kampante sa pagkakataon na yon. Habang pakbang, dahan-dahan naman akong naglakad na palingon-lingon sa paligid. Sa may bandang unahan, merong nakaagaw ng atensyon ko. Dumapa ako at pagapang na sumilip sa parte na medyo tago ako noon. Doon ko unang nakita yung ahas na singlaki ng hita ng tao. 3 metro ang haba nito. Akala ko may kinakain itong hayop pero laking pagtataka ko gawa ng iba ang kinakagat nun. Kinakagat nito ang sariling buntot at saka paggulong-gulong itong tingnan. Paikot-ikot. Gumugulong-gulong na parabang gulong ng sasakyan ang kilos niya. Pabalik-balik. Pagkatapos ay hihinto. Tumayo ito ng matuwid na sa tansya ko ay 5 minuto. Palingon-lingon sa paligid. Tumingala. Paulit-ulit lamang yon. Tinutukan ko pa ito ng maigi habang nakadapa. Hanggang sa may napansin ako. Meron itong paa na parang paa ng bayawak. Halos tumigil ang mundo ko dahil sa pagkakaalam ko ay wala naman talagang paa ang ahas, di ba? Sa pagkakaalam kong tindig yung ahas, hanggang sa itaas na bahagi lamang patungo sa ulo. Pero ito kasi iba eh. Dahan-dahang tumayo na patuwid at bumubuga ng makamandag na laway. Dahan-dahan akong umatras na nakadapa pa rin nang hindi nahahalata. Walang ano-ano ay tumakbo ito na patayo. Bumalik ulit ito sa paggapang at nagpagulong-gulong na naman. Nang makalayo, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Dali-dali kong binalikan yung gamit ko at kalabaw. Doon kami dumaan sa maingay na bahagi ng kagubatan. Alam mo, Sir Seth, parang hindi na ako mapakali sa kakaisip na baka ibang nilalang na naman ang makikita ko noon. Sabi ko pa sa sarili ko, pahamak talaga itong mga hapon na to. Ikalawang gabi, namahinga ako sa isang malaking puno ng kahoy na tinatawag na maguno. Parang tugas yun. Tulog manok yung ginagawa ko. Konting kaluskos na mga dahon na natamaan ng hangin ay nagigising agad nun. Naidlip naman ako. Nagising ako at nagtaka kung bakit maingay. May mga tunog na mga yapak ng mga paa sa unahan nun. Dahil sa kuryosidad, sumilip ako at nagtago sa likod ng puno. May napansin akong umiilaw. Ito ay ligaw na mga gabi, yung inuulam na halaman. Takang-taka ko, Sir Seth. Gawa ng umaamag o umiilaw yon. Napatanong na lamang ako sa sarili nun. Ano ba ito, Mauro? Baka nasisiraan ka na ng bait. Ba't umiilaw yung mga dahon ng gabi? Sa katagalan ng pagmamasid ko, may nakita akong mga ligaw na kabayo pero malalaki ang tindig nila. Lampas tao ang taas. Kumakain ito ng mga umiilaw na gabi na yon.
Kitang-kita ko talaga ang mga pangyayari. Gawa ng maliwanag yung lugar eh. Doon ulit ako napatanong kung kumakain ba ang kabayo ng gabi. Di ba Makati yun? Pero unti-unting napansin ko, mahigit 2 dosena ang bilang ng mga ito. May isang namumukod tanging medyo may kakaibang anyo na kabayo. Katawang kabayo yun. Pero ang leeg nito patungo sa ulo. Tao. Ang kulay ng buhok nito ay pilak. Abot hanggang lupa. Kumikislap-kislap pa ito at sumasabay naman ito sa ihip ng hangin. Takang-taka ako dahil di ba, yung tikbalang katawang tao, yung parte lamang ng ulo, kamay at paa ang anyong kabayo. Pero ito, iba eh. Ang mukha nito ay parang sa isang tao. Puwera na lamang sa ilong na kabayo. Tinitingnan lamang nito ang mga kasamahan na kumakain. Hanggang sa lumayo ito at lumapit sa nag-uusbugang dahon na umiilaw. Inipon niya lahat ng liwanag ng dahon nito. At maya-maya ay naging anyong kakaiba. Para itong binuhusan ng liwanag. Pero maya-maya pa ay unti-unti itong bumalik sa dating anyo niya. Siguro, naramdaman nila na pinagmamasdan sila. Bigla na lamang silang nawala sa isang kisap mata. Ultimong ang liwanag ng gabi nun. Nawala. Doon ay nadoble ang pag-aalala ko. Sabi ko, hirap palang dumaan sa hindi mo kabisadong gubat. Parang mawawala na yata ako sa katinuan ha. Pero yung kalabaw, walang reaksyon. Siguro, pinakita lamang sa akin ng mga kahiwagaan ng lugar. Sumunod na araw, pinuntahan ko yung pwesto kung saan nakita ko yung mga nilang, yung umiilaw na dahon ng gabi. Bukod sa wala ang mga nilalang na yun, normal na lamang itong mga halamang ligaw. Ikatlong araw, sabi ko ay wala na siguro mga hapon na pupunta dito dahil masukal na. Siguro'y pwede na ako magluto. May nakita akong batis kaya agad-agad akong nagsaing noon at kumain ng tuyong isda. Dahil yan lang ang pagkaing madaling lutuin. Pagkatapos ay dali-dali kong pinatay ang apoy. Gawa ng baka may makakita ng usok at mahalata pa ako ng mga hapon at masundan. Nagpahinga na ako ng konti. Ibinalik ko ang gamit sa balsa at naligo nang may napansin akong batang nangunguha ng kabibe. Natuwa ako noon, sabi ko, aba, may makakasama akong tao. Siguro may pamilya ito at nang hindi ko na maranasan ng mga kababalagan. Yun nga lang talaga, Sir Seth. Napahinto ako noon. Oo nga't may batang masaya akong nakikita pero imposibleng may mga kabibe doon. Lalapitan ko na sana pero lumingon ito habang kagat-kagat yung kabibing nakukuha niya. Unti-unti itong humarap pero naging matanda na yon. Bata ang katawan na parang 3 taong gulang lang na medyo malaki yung tiyan. Pero yung mukha, matanda na. Tumawa ito at unti-unting umabot hanggang tenga ang laki ng bibig niya. Hanggang yung bukong mukha nito ay natakpan na at naglalabasan ng matutulis na ipin. Gulat na gulat ako noon. Ultimong yung laman at balat niya sa ulo ay unti-unting nagtanggalan dahil sa kakatawa niya na para bang damit na hinubad. Tuon na nagtayuan ang balahibo ko
Para akong atakin sa puso nun. Parang hihiwalay yung kaluluwa ko sa katawan para makawala sa lugar na yon. Pinagkatuwaan ako, sambit ko sa sarili ko. Buti pa siguro yung mga aswang. May laban ako pero ito, alam kong babagatin eh. Iwawala ako sa gubat. Tumakbo akong hila-hila yung kalabaw at kagamitan ko. 2 beses ako nitong binagat. Sa pangatlong pagkakataon ay binaliktad ko na ang damit at nagdasal hanggang makalayo sa lugar. Dapit hapon, naghanap na ako ng matutulugang lugar nun. Naging matiwasay ang gabi ko nun. Nakikita ko yung mga bituin kung saan direksyon patungo sa pamilya ko. Sabi ko bukas kabilugan ng buwan. Isang gabi na lang ay makakarating na ako sa aking kasamahan. Kinaumagahan, naging matawasay ang paglalakbay ko sa araw. Na parang wala akong iniindang katatakutan at malaya akong naglalakad nun. Humuhuni ang mga ibon at ang ihip ng preskong hangin ay dumadampi sa akin. Tahimik din yung mga alaga ko nun. Kinagabihan, tinali ko ang kalabaw ko sa gilid ng higaan ko. Mataas ang punong kahoy. Sakto lamang din ang dahon. Sa banda naman ay ang balsahan. Hindi ko na ibinaba ang baboy dahil hindi ako kumpiyansa sa lugar. Dahil sa karanasan ko noon ay hindi lang patalim ang nasa giliran ko. Pati na rin ang itak na matulis at mahaba. Lagi ko tong hinahasa. Panigurado lang ng kahit tahimik ng kapaligiran at wala ng pagpaparamdam. Ay baka may mga armadong hapon naman ang maengkwentro ko noon. Nakatulog ako at nagising sa tansya kong mga 1:00 ng madaling araw. Bilog ang buwan noon. Pag nasa tuktok ka ng bundok ay makikita mo ang malaking buong hugis ng buwan na ito na para bang malapit lamang at parang kaya mong abutin. Naiihi ako noon pero napatanong sa sarili kung bakit napakatahimik. Nihuni ng kuliglig. Wala akong marinig. Bumalik ako sa hinihigaan ko. Sakto na sanang mahiga nang may biglang umaalingasaw na mabaho na pinagsamang panghe at nabubulok na laman. Nakakasulasok yung amoy na yon. Umihip ang malakas na hangin at saka para bang may gustong humawak sa akin. Naramdaman ko yon. Mabuti na lang at bigla ko namang nabunot yung patalima. Nang subukan kong iwas-iwas ito, naramdaman kong tinamaan ko yon. Bumitaw ito sa pagkakahawak at bigla na lamang akong nakarinig ng pag-angil. Nawalan ako ng balanse at natumba malapit sa gilid ng tinatayuan ng kalabaw. At doon lumitaw ang malapayong na nilalang na yon. Para itong ipo-ipo kong gumalaw. Yung mga dahon sa lupa, nagsisiliparan pataas nun. Dali-dali akong humarap sa kanya. Habang nakahiga, binunot ko yung matalas kong itak. Itong nilalang na ito, akala ko ay sa kwentong matatanda ko lamang maririnig pero sa gabing yon, ako na mismo ang nakaranas. Yung kamay ay nasa gilid ng pormang payong na parang pakpak na buo. Ang mga mata nito ay mamula-mula. Minsan nagbabagang dilaw at babalik naman sa pagkapula. Matulis lahat ng ngipin na akala ko'y nakangisi. Pero hindi pala. Naglalaway ito. Laway na napakahaba at parang hindi napuputol nun. Hindi ko maidetalye ang eksaktong boses nito dahil
Halo-halo yon. Iba't ibang huni. Parang galit na nagsasabayan. May halong pusa, ungol ng aso na may pagkababoy. Basta, nanindig lahat ng balahibo ko. Ultimong yung kalabaw na nasa gilid ko ay gustong kumawala. Pasungag-sungag ito. Umiingay habang nakatingala pa itaas. Sinadya ko talagang malapit sa kalabaw dahil kapag aatakin ako nito, ay madidepensahan ako ng sungay ng kalabaw na yon. At pangalawa, mataga ko ito ng diretsa. Kaya habang nakahiga ay inilagay ko sa gitna ng dibdib ko ang itak. Ang matutulis na bahagi ng itak ay diretso sa direksyon kung nasaan yung aswang sa gubat. Nagtitigan kami nun. Oras din ang pagitan. Gawa ng palipat-lipat ito at nagmamatyagan lamang kaming dalawa. Tila ba gusto nitong umatake pero kapag malapit na ito, ay babalik naman ito pa itaas dahil yung kalabaw ko naman ay pasungag-sungag nun. Itinataas ko ng pasalubong sa kanya yung itak kapag ginagawa niya ito. Paulit-ulit lamang yon. Kahit pawisan at pagod na sa kakahawak ng itak ay hindi ko talaga ininda. Hindi lang mawala sa paningin ko ang nilalang. Yung baboy, umingay na rin nun. Sa isip ko, bahala nang mabiktima yung baboy. Ang importante ay hindi ako makaalis sa tabi ng kalabaw. Pero hirap din itong lusubin ng nilalang dahil pakahon po kasi yung balsa na medyo mataas nun. Umiikot-ikot lamang ito na parang trumpo. Pabalik-balik. Minsan ay nasa banda ng balsahan. Tapos babalik patungo sa akin. Sinamahan ko rin ang dasal at pagsambit ng, "Hindi ako takot sa'yo. Subukan mong lumapit. Tatablat talaga kita." Habang titig na titig ako sa kanya. Dahil siguro napagod ito sa kakahintay kung kailan ako matadagit. At natakot din ito sa aking mga binitawang dasal. Umalis yon. Ayon pala sa mga katutubo na nakasabayan namin sa kuweba, kung hinablot ako noon o hindi kay nagtatatakbo palayo, tiyak ay patay ako dahil madali umanon lang dagitin pag nakatayo o tumatakbo ang tao. Imbis na matulog at mamahinga, nagmasid muna ako sa paligid at ang medyo kalmado ng lugar. Saka naghunihan ang mga kuliglig noon. Nagmadali na akong mag-impake dahil nag-aalala ako na babalik ito at hindi na ito iisa, kundi magtawag ng tropa. Nilisan ko agad ang lugar. Habang naglalakad, nasa gilid ko ang kalabaw. Sakto lang na hindi maabot ng sungay niya. Palingon-lingon ako sa paligid nun, sa may himpapawid. Hanggang sa maya-maya pa ay sumikat ng araw. Mabilis akong naglakad at nakarating sa kuweba kung nasaan naroroon ang aking pamilya at ibang kasama. Ayon sa mga katutubong kasama namin dun sa kuweba, yung aswang pala ay isang kubutan. Kubot kumbaga. Mabangis ito dahil ito ay isang uri ng aswang na nagtatago sa kasuluk-sulukan ng magubat na lugar. Nadaanan naman ako nito. At kung hindi ako matapang ay biniktima na ako nun. Sabi din ng isang matanda na kasamahan ko, yun daw ay nagpakita sa akin ng mahiwagang kabayo na naiiba sa lahat. Engkanto. Nagaan yung kabayo minsan, kalahati ng katawan ay kabayo at ang ulo banda, minsan anyong tao. Iilan din umano sa kanyang mga ninuno ang nakakita sa ganong nilalang. Maluwa-luwa ang asawa kong si Suting sa pag-aalala at sa dinaranas ko. Pero ang ikinaganda nito, yung sungay ng usa ay hinati ko sa kasamaan ko at ang iba nito ay namana naman ng mga anak ko.
Ito ay patunay na minsan nakasalubong ko ang iba't ibang nilalang dito sa kabundukan ito. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Unahin na natin yung mga member natin. Maraming salamat po sa 3 bago. Si Dayan Ohastro, Ana LJ Official, and Pau Belo. Happy 1 month kina Manny Versosa, Jonathan Paulino, and Demetric De Aros. Happy 2nd month, Raimi, E.B. Sawyer, and Maria Angeli Cortesa. Happy 5th, Grace Gavan. Happy 7th, Arthur Blas and Aprilin Almencion. Happy 8th, Evelyn Valles. Happy 9th, Jennifer Sanchez. Happy 11th, Ben Chris Sormieda. Happy 12th, Princess Lish and Gemaline Custodio. Happy 16th, Richard Diogene Cipriano and Jane Pagobo. Happy 17th, Cali Bautista M and Flores Jadjacin Labto. Happy 19th, Ikay. Happy 21st, Rina Candano. Happy 22nd, Jesus Paul Zaragoza. Happy 25th, Miss Francis, Vin Alfaro, LCD Acosta, and Liz Dan. Happy 26th, Denise. Happy 27th, Jillian Sibayan. Happy 28th, Mabel JL. Happy 29th, Iggy Phoenix. Happy 30th, John Lou Official and Micaela Pulmones. Happy 31st, Ed Sumang. Happy 37th, SL Bautista. Happy 38th, Widmart Soriano. Happy 40th, Nala 15 Evangelista. Happy 42nd, Pitotsky Thibi. Happy 43rd, Ligaya Punay. Happy 45th, Carmi Mabanag. And happy 47th, Ma'am Catherine Abellanosa. Sa mga nag-message naman, Sir, palagi ako nakikinig ng mga kwento nyo. Kakatapos ko lang pakinggan ng tahimik na mangkukulam sa Gimaras. Pabati naman po ako at mag-birthday na po ako sa June 18. Hindi ko mabuksan yung Facebook ko at nakalimutan ko yung password. Si Rose Clarissa po ito ng Taiwan. Hello sa'yo. Pa-shoutout kay Peter from Almanza Dos from Kier VZ. Good evening, sir. Gusto ko po sana magpa-shoutout. It's my 33rd birthday, June 12. Belated happy birthday po. Shireen Sasha Ebot. And 2nd anniversary namin ng partner ko, Kyrie Vicente. Sana po marinig ko po. 3 account ko po sa YouTube nakapalo sa inyo. Pag walang load ng wifi po, nagda-download na po ng mga story. Para po sa San Joaquin, Iloilo ako pinanganak pero sa Miagao ako lumaki. Right now, dito ako sa Valenzuela City. Thank you. Thank you, ma'am. Pa-shoutout ulit, sir. Panonood ako, nakikinig pa rin ako sa inyo. Kayo ang favorite ko. Thank you from Limar Balansag ng Negros Occidental. Sir, pamati from Iloilo, pa-shoutout ko, sir, please. Nung Remy, nga na-addict na, pamati sa imo. Amuman kay Kananda, Enrique, Jack, Liedan, Harold, Enril, Noknok, kag Vincent. Tagay na pati na kay Mami Pors, Daddy Ping, and Tita Joyjoy. Walang palyang pagmamati sa imo from Mix Pulmones. Thank you. Sir, fan niyo po ako since pandemic. Ginagawa ko pampaantok yung story niyo. Sobrang ganda ng boses. Sana ma-shoutout mo ako from Shidhir Abdurrahman. Tama ba? From Jansan. Magandang araw po sa inyo. Gusto ko po i-surprise ang aking boyfriend na ma-shoutout niyo po sa next upload. Libangan niyo pong makinig sa inyo kahit sa pagtulog hanggang sa pagising, nagpi-play pa rin. Sana pong mapansin. Maraming salamat. From Nerissa Jade Lopez. Hello po. Magandang araw po or gabi sa sir, na yanggaw na yata ako kakapakinig sa mga story mo. Listening from China habang nag-work. Pinapakinggan ko lagi mga storya ng aswang. Pabati na rin ng aming 14th mansari ng aking yanggaw na jowa, Amelita de la Cruz. Thank you. More stories from Connie de la Peña. Hello mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Happy weekend po.